po mga kaibigang OFW na katulad ko. Kamusta na po kayo? Nagpapasalamat po ako sa nag-greet ng birthday ko nung nakaraan. Yung hindi ko man po nasasagot sa Facebook, sa dami po, kayo na po ang para magpasensya. Tsaka Merry Christmas na rin po, advance Merry Christmas. Ilang araw na lang po Christmas na. Ngayon po, meron tayong iluluto. Marami na nag-request. Tagal na yung paella o paella. Paella o paella. Ngayon, ang style ko pong pagluluto, makikita ko sa inyo yung version ko. Marami yung kasing mga style ng mga paella o paella. Ngayon, ang style ko po ito. At ang mga sangkap ko pong gagamitin, ito po siya. Fresh tomato po, tinagtad ko na siya. Tapos itong red bell pepper. Naglalagay po ako ng green fish. Ito yung patis, tsaka yung paminta, tsaka ito yung saffron. Ito naman po yung sweet paprika, asin, garlic, ayan. Tapos ito po, gagawa tayo na paella seafoods. Yan lang po naman ang gagawin ko, seafoods. Wala po yung ibang mix na may mga karne, ganun-ganun. Ito po, puset, ayan po yung puset. Ito po yung hipon. Tapos yung iba, ito rin, atsuete, sibuyas, tsaka itong tahong. Hindi na po ako naglagay ng crabs kasi over na rin naman po, tsaka liliit ang mga crabs doon. Ngayon, ito rin po yung rice. Hinugasan ko na para medyo nababad na ng konti para mabilis po siyang maluto. Hindi tayo maghihintay ng matagal. Ngayon, ang ginagawa ko po, para hindi po masayang ang sabaw nito, syempre steam to ito, nilalagyan ko ng konting tubig, kasama po yung ulo na pinaghimayan nitong hipon, para po hindi masayang ang sabaw niya. Yan ang ating igagawin sabaw. Ayan po siya. Sa ating seafoods, mixed seafoods paella. Ngayon, ito po yung isa. Unahin natin lutuin muna ito. Straight po siya kasi may technique po ako. Kasi pagka kasi niluto mo, hinalabos mo, pinray mo ng konti, bumabaluktot na gano'n, nakapungkong na gano'n. Hindi siya maganda. Lagyan po siya ng toothpick. Ito po. Kaya akala nyo, tuwid na tuwid. Technique ko po yan para maganda style niya. O di po ba? Kasi pag niluto mo to, kung na gano'n, ang liit tingnan kahit malaki siya. May pakikita po ako sa inyo na pagka nagluto kayo nito, kailangan nyo pong tanggalin itong bulbul ba ito o buhok nila or whatever. Ayan po. O. Ano po yan madumi po yan Yan bulbul nila yan Yan. Sinadya ko pong pakita sa inyo, parang katulad nung sa hipon, yan, tanggalan ko na rin ang mga bituka yan. Yan. Pati ito, natanggalan ko na rin. Ito po siya ano po yan, madumi po yan Yan. Yan. Yun. Ganun lang naman po. Mainit na siya. Lagyan na po natin ng olive oil. Yan. Para ang dating niya talaga hindi muna coconut oil ngayon. Para ang dating niya talaga Espanyol na Espanyol yung ating recipe. Piprito muna natin ng konti. Pontong natin ng konting asin para ma-absorb itong hipon. Yan. Kita nyo na, ulat na ulat siya. Malasang-malasa siya. Kita nyo, unat na unat. Ang ganda. Hindi siya yung kumukungkong na ganon. Pangit. Lagyan nyo po ng toothpick. Yummy. Okay na po siya. Luto na siya.
Ngayon, pinagilid ko para mas lalo siyang magluto na maganda. Ngayon, hanguin muna po natin siya. At diyan natin igigisa si bawang. Ang sarap. Ang ganda. Hindi siya yung umungkong. Ngayon, dito na rin po natin igigisa ang mga sangkap niya para ang lasa swak na swak nandyan siya. Unahin po natin ang onion. Ayan, white onion po nilagay ko. 2 piraso lang yan. Excuse. Ayan. Sarap. Sunod na po natin si bawang. Ayan, ito, daming bawang. Sarap-sarap niya. Sunod po natin yung bell pepper. Ayan, maraming bell pepper po. Masarap para mawala ang lansa ng mga itong pusit, yung hipon, ay yung tahong. Ayan. Ngayon, ilagay na po natin ito. Ayan. Para sabay na siya. Nilagyan ko po siya ng paminta para patay po yung lansa niya habang hinihintay natin yung luto. Kapag sakot siya, nilagyan ko hiwa kasi liliit po siya. Yan. Yan, lalagyan po ulit siya ng paminta. Yan. Para patay na patay yung lansa tsaka masarap siya. Yan. Bango. Yan. Sarap ng pusit. Kahit po anong pusit pwede nyo gamitin. Kung ano yung available sa market. Ngayon, lagyan na po natin yung saffron. At yung sweet paprika. Yan po. Huwag po masyadong madami. Tama lang. Tama lang. Lagyan na rin po natin yung green peas. Yan. Ay, sarap. Ilalagyan na po natin yung tomato. Yun. Fresh po yan, pinagtad ko. Pwede po kayong maggamit ng tomato paste. Pag naggamit kayong tomato paste, di nyo na kailangan maglagay ng fresh kasi masyado nang aasin. Ngayon, lalagay ko na rin po itong ating atsuete pang kulay. Yan. Ngayon, timplahan na po natin siya ng patis. Yun. Mga 2 kutsara po yan. Huwag niyo pong dadamihan kasi pag dinamihan niyo at umalat, wala nang remedyo. Ngayon, kaya nakulo na. Lalagay na po natin yung ginawa natin soup. Paminta po yung kaya medyo dark. Habang pinakukuloan ko, nilagyan ko siya ng paminta. Kasi nga hindi natin. Baka may sumama. Ayan po, yung mga ulo. Hindi na sayang yung lasa niya. Ito kukunin natin yan. Pinakita ko lang sa inyo yung style ko. Hintayin po natin kumulo, titikman ko muna yung alat niya bago ko ilagay ito.
kaya hindi na po natin hahaluin. Kasi once na nilagay po natin to, hindi na po natin siya haluin hanggang sa matuyo na siya, maluto. Ito po, kumukulo na siya. Bago natin ilagay yung rice, titikman ko muna yung alat niya. Tulad ng sabi ko, pag nilagay kasi rice at hindi natin natikman, hindi balanse. Kaya ganun po ang gagawin natin. Ninyo. Kung tama alat. Sarap. Kulang pa ng konting asin. At eto po, tulad ng sinabi ko sa inyo, dahan-dahan lang ang pagtitimpla. Tikim-tikim, ganun pa, tansya-tansya. Tansya-tansya lang. Yaman. Suwabe lasa. Yung sabo kasi ng tahong at saka yung ulo ng hipon, nandyan na, kaya ang sarap. Wala pang sagkap yun, kulang pa. Tamang-tama na po, sarap. Ito na, hihinaan ko na siya. Yan. Kasi dahan-dahan lang po ito. Lalagyan na po natin siya. Medyo binabad ko na nga po para mabilis. Hindi na tayo maghihintay na matagal. Bumalik siya. Kulang-kulang 1 kilo po ito. Tinakalkulan sa takalan ng rice dispenser namin. Yung iba po, naglalagay ng hindi na hinuhugasan kasi yon malinis na malinis yung pagkakaano ng rice. Pero ito kasi yung rice dito sa Pilipinas, dadalhin sa kiskisan lang, yung pinagdilaran yung mga karsa-karsada, kaya hinuhugasan ko po na mabuti. Kasi iba baka magsabi, hinuhugasan, iba hindi hinuhugasan. Alam niyo naman po, ganun. Kaya pinapaliwanag ko lang, ikakalat ko lang siya. Hindi sa matuyo na siya. Yan, hintayin na po natin siya matuyo. Maluto. Natin kasi mataas din sa kabila. Sa kabila. Ngayon, lalagyan na po natin itong fresh na hipon. Yan. Yan. Bago po siya matuyo, kailangan lubog natin para maluto siya. Yaman, kanami. Ayan po, atin na po siyang lalagyan ng cover para main-in ng konti. Ayan. Ayan. Balansin natin ulit kasi yung sa kabila mababa dito. Mataas doon, mababa dito. Ayan. Bago po siya main-in, ayan, malapit na.
Babaligtad ko uli kasi itong aking talibang. Ayan. Ngayon, ito po, itatanim na natin siya doon sa ilalim. Ayan. Malinis po ito. Yung maitim na yan, paminta. Bula nila yan. Ito yung maganda-ganda. Ang laki-laki ng shell ng maluto. Gakulangot. Ito yung ganda-ganda. Laki. Ako, pag sa handaan, mabili, dadamputin agad yung mga tahong na yan kasi nakakainggan niya. Aray ko, napaso ako. Ang dikit. Ayan. Sawan lang siya. Ito siya. Dito natin siya itanim para malagyan pa rin sa gilid. Masyado ng marami. Tatapin ko na lang bulag namin. Yan. Yung iba, hihimayin na lang po natin at ilalagay natin. Ito, himayin na natin. Lagyan na lang natin dyan. Ayan. Naku po, Diyos ko. Kasarap po kain nito. Natulo na naman laway ko. Hindi lang kayo tumutulo laway. Ako din. Ayan. Ayan natin siya dyan. Ang katas po nito, sabaw nito, nandyan na. Kaya kahit late po natin ilagay ito. Pero hindi, papapainin pa tayo. Ayan. Ayan. Tinanggalan ko na po siya ng mga bulbul. Ayan. Ang sarap. Uuna-unahin mo talaga si tahong. Ayan. Pagitna natin yung tahong. Split siya. Ayan. May arte ka yan. Sana. Ayan. Pag hima-himayin na po natin yan, ilagay na natin dyan. Paintin muna po natin siya. Malapit na ang sintensya yan. Atin po siyang chichikin at namamawis-mawis na. Gusto ko nga magtutong-tutong siya. Alam niyo naman, mahilig ako sa tutong. Ay, ang sarap banyaman talaga. Ito po. At luto na siya. Nakita ko na yung kanin niya. Isa atin na siyang ipapatong. Ganyan. Siya. Wow, ang sarap. Ay, sarap. Gusto ko na kumain. Gusto ko na kumain. Manyaman. Kanangit. Masiran. Baba isa. Meron pa sa Ilocano eh. Wow. Ang sarap po nitong ating paella. Suksok nga siya. Ayun. Ito, manyaman ang ugo. Aragoy. Suksok siya. Gusto ko yung tutong-tutong eh. Ay, sakto. Hindi pwede aking mga alaga rito. Makakalbo sila. Gagalisin. Ako lang kakain ito. Halika kayo, dumayan niyo ako dito. Sarap. Sa daliri ko pa lang, masarap na. Manyaman. Atin na pong hanguin. Atin na, pinain-in na siya. Maoff na ito. Iyon. Naku po. Manyaman. Merry Christmas po. Ayan na.
Ito po, binabati ko po si Rosalina